Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, Good morning po. Ako na lang daw po, sabi ni na ate. Ako po yung daughter-in-law ako po ay asawa ni Junjun. Ako. Si tatay po ay makulit lang. No, makulit talaga si tatay, lalo nung nagkasakit siya. Kasi ako din po yung kasakasama ni tatay pag yung may mga kailangan siya sa ospital. Kasi sabihin na po siya. Ngayon nga po ay sabi ko na din po ako na-assign. Makulit si tatay, pero sumusunod naman. Pero pag hindi ka nakakita, ay hindi na susunod yun. Pag andyan ka lang, ayan, oy, hindi na ako kumain ng chocolate jam. Sige tayo. Tapos pag alis ko na, kain na ulit din. So ayan si tatay. Sinasabihan ko si Junjun noon na sabihan nga si tatay na mga bawal ganito. Pero ang point ni Junjun is, alam na nga kung saan ang papupuntahan, kaya he might as well enjoy his life. So, at the end, according nga kay Ate Juvie, towards the end ng kanyang life, may mga verbalizations na siya na ready na daw siya mamatay. He lived his life as he wanted it to be, and the professionals na nga daw yung mga anak niya. So, sa akin naman po as daughter-in-law, never ako nakarinig sa kanya ng disapproval towards sa akin na magiging asawa ni Junjun. Though may mga ganun talaga, minsan nagagalit sa akin, pero syempre, tatay ko nga siya, and lumaki ako na walang tatay. So, instead na kukontrahin ko siya, so syempre, ako na lang din magsusorry. Kasi eventually, pag nakita naman ni tatay na ikaw ay, kasi nung nag-sorry din naman na ako, nag-sorry din naman na siya. Hindi naman siya yung tipong magtatanim siya ng galit. So, ayun, thankful lang din ako kasi sa times na medyo may difficulties na si tatay, at least nandun ako mag-assist. Though, pag nasa ospital siya, madalang din ako makapunta sa kanya. Pero kausap ko naman po yung mga doktor. Ako din naman doon nagpa-follow up. So, siguro sa mukha din naman ni tatay sa kabaong, at least kasi yung mukha niya. So, I think, happy si tatay kung nasaan man siya. And thankful din po ako sa kanya at siya din po ang naging father-in-law. He raised Junjun as a very loving father as well as a great husband. Thank you. Huwag po kayo may himatay ha. Kasi ano man ko kasi si Manong dahil isa siya nakipaglaban sa kanyang prostate cancer. Ako kasi yung laging kasama sa biyuna. Lagi ko kasi siyang sinasabihan nung laban lang tayo nung kaya natin yan. Pag umaakyat kami mula second floor hanggang fourth floor, hawak-hawak na yung tuhod niya. Sabi ko nang bakit ganun? Hinahawakan mo yan, sabi niya. Masakit kasi pero kaya ko yan kasi sabi mo laban lang tayo. Kaya sabi ko sa kanya noon hanggang kahuli laban tayo. Nung tinawagan ako ni Joshua na wala na, sabi ko, noong ba't hindi ka lumabang?
Sabi ko na sa iyo, laban tayo. Salamat po. Amen. I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen, and I will be here when the laughter turns to crying, through the win and losing and try, we'll be together, 'cause I will be here. Tomorrow morning if you wake up and the future is unclear, I will be here. Just as sure as the seasons were made for change, our lifetimes were made for these years. So I will be here, and I will be here so you can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you, and I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you mean to me. I will be here. Oh, I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. I will be here, and just as sure as the seasons were made for change, our lifetimes were made for thee. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen, and I will be here when the laughter turns to crying, through the win and losing and try, we'll be together, 'cause I will be here. Tomorrow morning if you wake up and the future is unclear, I will be here. Just as sure as the seasons were made for change, our lifetimes were made for these years. So I will be here.